Manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na nasa amin ay nagmamahal, salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin sa kasalanan. Upang iligtas kami, Hesu Kristo ang puktong na anang ng Diyos ay namatay sa krus. Sa pamamagitan niyang kanyang dakilang sakripisyo, kami naligtas at naging mga anang ng Diyos at nabubuhay araw-araw sa loob ng maraming mga makasalanan ng mundong ito sa loob ng biyaya ng Diyos upang tuparin ang mahalagang kalooban ng Diyos. Pakibigay sa aming puso ang iyong karunungan upang malaman ang espiritual na katotohanan. Sa pamamagitan ng Biblia, pwede naming alam ang tunay na kalooban ng Diyos. Nawa sa pamamagitan ng Manila Central Church, maluwalhati ang Panginoon. Sa pamamagitan ng maligtas ang maraming mga kaluluwa. Nalalaman namin na malapit ang katapusan ng mundong ito dahil araw-araw nakikita namin ang lahat ng mga salita na nasulat sa Biblia ay nangyayari. Kaya ngayong mga huling panahon, kami dapat maghahanda ng pagdating ni Hesu Kristo. Pero sa palibot namin, maraming mga kaluluwa ay hindi pa ligtas. Kaya palakasin ang aming pananampalataya upang may pangaral ng masigasig ang Ebanghelyo sa maraming kaluluwa. Nawa maliligtas maraming kaluluwa. Ngayon, naktipo ang maraming mga mahalagang anang ng Diyos sa harap ng Diyos upang makinig sa iyong banal na salita. Pakibigay sa amin ang iyong mapangmahal na puso, ng karunungan, ng tunay na pananampalataya upang maging ganap ang aming espiritu para tuparin ang tunay na kalooban ng Diyos. Nawa makakaisa kami sa Panginoon at magsasakripisyo patuloy para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaming lahat haharap sa Panginoon at hahatulan ayon sa aming ginawa. Kaya tulungan kaming maghanda ng mabuti itong kagantimpalaan kami ng maraming itong kantimpala ng Panginoon. Hanggang katapusan, pakisamahan kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen. Tingnan po natin ng Biblia, ng Efeso chapter 4, verse 15. Efeso chapter 4, verse 15. Efeso chapter 4, verse 15. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Ngayong sasabihin ko sa inyo na tungkol sa paglalago ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng Bible Seminar, ang mga makasalanan ay maliligtas. Pero, yun ay hindi katapusan. Pagkatapos ng naligtas tayo, sa harap natin may bagong daan na hanggang makarating sa kaharian ng Diyos. Yun ay tinatawag na Christian life. Yun ay iba po sa pamumuhay sa mundong ito. Only Biblia lamang nagtuturo sa atin ng tamang daan kung paano lumakad tayo sa tamang daan ayon sa kalooban ng Diyos. Ito, kaya lumago tayong lahat sa Kanya. Lumago tayong lahat sa Kanya. Kaya, ang mga ligtas na kaluluwa, ito ay kaya ng isang bagong silang sa Panginoon. Kahit na ang iyong katawan, matanda na, gustong gulang na, pero ang iyong espiritu pwede magiging bata, parang bata.
ito, umako tayong lahat sa Kanya. Siya ay si Kristo. Ibig sabihin, dapat tayong tumulat kay Hesu Kristo. Tayong lahat isinilang sa kasalanan, kaya sa loob natin walang katotohanan, walang katuwiran. Pero tayo tumanggap ng kaligtasan, ibig sabihin, pumasok sa atin si Hesu Kristo, itong Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Christian living, tayo'y unti-unti magiging kaya ni Hesu Kristo. Dati, makasalanan, pero wakas tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya muna dapat nating alam mga tamang direksyon ng ating paglago ng pananampalataya. Una, ito. Tingnan natin ng Biblia, Roma chapter 6. Roma chapter 6. Roma chapter 6. Roma chapter 6 mula verse 6 hanggang 11. Kaya po ba ipakita ng screen mga aking laptop? 6 hanggang 11, babasahin ko po dahan-dahan. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na makaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit, kung tayo namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang katawan ay wala nang pakahari sa Kanya. 10. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Dati tayo makasalanan, pero tayo naligtas na. Sa harap ng Diyos, tayong lahat magiging ganap, magiging matuwid sa harap ng Diyos. Pero hanggang panahon doon, ngayon tayo, depende sa iyong pananampalataya. Ilang bahagi, makasalanan pa, ilan, matuwid na. Bago naligtas, 100% ito nga makasalanan, marumi sa harap ng Diyos. Pero naligtas na, ibig sabihin, pumasok sa ating puso ang tunay na katuwiran ng Diyos. Ito galing sa Diyos. Kaya nahulog sa ating puso. Kaya ito'y kaligtasan. Itong pananampalataya, parang isang binhi ng buhay. Kung tayo nagdidilik ng tubig, nagpapakain, kung gayon ito'y tumubo at lumalaki, lumalago ang itong pananampalataya. Depende sa ating pagsikap. Kung kayo'y nagbabasa ng Biblia araw-araw, nakubulay-bulay, at sumusunod sa kanyang turo, kung gayon, ito ay lumalago patuloy, itong pananampalataya. Pero kung maging tamad, kung gayon, siguro mga binhi pa. Kaya na naligtas na, pero maraming mga anyo ng ating Christian living. Dati makasalanan, pero araw-araw tayo dahan-dahan maging matuwid. Kaya dati 100% na makasalanan, pero naligtas na kung gayon, ito'y 99% at ang 1%, ito nga, matuwid. Sa pamamagitan ng Christian living, itong 1% na matuwid, magiging 2%, 5, 10, 20, ito yung bumababa, 90, 80, 70, ganito. Kaya dito, ilang mga brother, sister, dito, mga 90% pa makasalanan.
10% na matuwid. Kaya sa panlabas, makasalanan pa. Pero ilang mga brother sister, 50-50. Kung gayon, anong mangyayari sa kanya? Minsan siya'y anak ng Diyos. Pero minsan, siya'y takasanibutan. Pero siya'y masigasik sa tunay na pananampalataya. Kung gayon, 60-40, 70-30, 80-20. Kung gayon, parang siya'y matuwid. Palagi siya'y lumalakas sa tamang daan. Ito'y Christian living. Nang wakas, haharap tayong lahat sa Panginoon. Kung gayon, lahat ng mga maruming bahagi, ito maging walang kabuluhan, itatapon, o ito lamang iiwan. Kaya ayon sa inyong ginawa, kakantimpalaan kayo. Kung naiwan mga 80% na matuwid, ito'y maging iyong kaluwalhatian. Pero 1% lang. Ako naligtas na. Pero walang ginawa para sa Diyos. Kung gayon, 1% lang. Ito galing sa Diyos. Kaya siya naligtas na pero para sa kanya, walang kantimpala. Ito mangyayari sa langit. Biblia nagsasabi tungkol dito. Kaya, ito'y tamang direksyon ng Christian living. Dati, makasalanan. Tumutungo sa katuwiran. Matuwid. Dati, kamatayan. Ngayon, buhay. Dati, sanibutan. Ngayon, sa langit. Ito'y tamang direksyon. Kaya, kung kayo naligtas na pero makasanibutan pa, kung gayon, o kayo, yung mga espirituali, bata pa. Bata. Kaya na ang iyong katawan, matanda na, pero ang iyong espiritu, bata. Pero, kaya na ang iyong katawan, kabataan, young adult, pero ang iyong mga espiritu, nagsasakripisyo, masigasik, kumukuha ng maraming pag-ibig ni Jesus. Kung gayon, ang iyong espiritu, matanda na, hustong gulang na. Kung gayon, tatanggapin ninyo ang maraming mga kantimpala. Ito isang direksyon. Direksyon ng tamang Christian living. At ang isa pa po, tingnan natin ang Biblia, Pilipos chapter 2. Pilipos chapter 2. Verse 3 and 4. Pilipos chapter 2. Pilipos chapter 2, verse 3 and 4. Okay na? Sorry po. Hanggang ngayong connection problema. Pilipos chapter 2, verse 3 and 4. Babasahin ko po. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaliksahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Tayong lahat makasariling tao. Pero kung tayo naligtas, tayo dapat maging makaiba. Makaiba, makakapwa. Yun ay tamang direksyon. Mas madaling salita, bago naligtas tayo, tayong lahat nabuhay para sa ating sarili. Para sa ating sarili, tayo nagtrabaho, kumain, naglaro, nag-aral. Pero kung kayo naligtas na, kung kayo dapat mag-isip, anong gagawin ko para sa iba? Yun ay tamang direksyon ng Christian living. Ito ibang salita, pag-ibig. Pag-ibig. Sa mundo, siguro dating nakaraang na sermon ko dito, MCC, sinabi ko sa inyo, may dalawang uring pag-ibig sa mundong ito. Dalawang uring pag-ibig. Nalimutan niyo, tama? Ano ang dalawang uring pag-ibig? Una,
makasariling pag-ibig. Ako umibig sa aking sarili. Ito'y sa mundo, napuno na ng ganitong makasariling pag-ibig. Lahat ng tao nagsasabi, magmahalan tayo sa isa't isa para sa akin. Ikaw mag-aaral na masigasig para sa iyo. Lahat ng tao masigasig para sa kanyang sarili. Mas madaling salita, ikaw magtrabaho para sa akin. Ito'y makasariling pag-ibig. Ako una. May pagkain, masarap na pagkain. Ako una, ako muna. And then, ikaw, kumain. Ito'y makasarili. Lahat ng makasalanan, nakakaroon ng ganitong makasariling pag-ibig. Pero, ang mga anak ng Diyos, dapat makaroon ng ganitong tunay na pag-ibig. Pag-ibig ni Hesus Kristo. Ano? Pag-ibig ni Hesus Kristo, ito'y makasariling pag-ibig? Hindi po. Si Yesus Kristo hindi namatay para sa kanyang sarili, kundi para sa atin, para sa mga makasalanan, para sa iba siya ay nahirapan. Ito'y tunay na pag-ibig. Kaya, tunay na Kristiyano, palagi mag-iisip na kung anong gagawin ko para sa iba. Muna, para sa Diyos, tapos para sa mga brother, sister. And then, para sa mga di naligtas na kaluluwa. Yun ay tunay na pag-ibig. Sa loob ng iglesia, natutunan natin ang ganitong tunay na pag-ibig. Kaya sa loob ng iglesia, maraming mga brother sister ng kusang loob, naghahandog, nagsasakripisyo, nagluluto, naglilinis. Ito ay mga isang training ng tunay na pag-ibig. Ito rin na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Kaya, tunay na Kristiyano nagsasakripisyo para sa iba. Para sa mga brother sister, ako magsasakripisyo. Okay na, sapan na ako. Masaya ako. Sa Summary Retreat, pwede tayong magdanas ng ganitong tunay na pag-ibig. Sa tingin ko, Manila Central Church brothers, sisters, nagsasakripisyo ng sobra para sa Summary Retreat. Kung gayon, kayo po ba tumanggap ng sweldo? Sa mundo, kung kayo nagsakripisyo kanito, walang sweldo, kung kayo magalit. Pero bakit sa Summary Retreat hindi magalit? Sa tingin ko, ang iyong mukha tuwang-tuwa pagkatapos ng Summary Retreat. Kayo'y nagbayat, kayo'y nagsakripisyo, kayo'y mahirapan dahil sa mga init na panahon, masikim na tulugan, maraming mga gawain, kaya maraming mga pawis, pero masaya. Saan galing ang ganitong kaligayahan? Yun ay galing sa Diyos. Yun ay biyaya ng Diyos. Tiyang na, nawala na ang ating pera, may problema sa ating katawan, naubos natin ang ating oras para sa Diyos, para sa ibang mga kaluluwa, pero masaya ako. Magalak na ako, hindi magalit. Paano? Saan galing ganitong kagalakan? Yun ay Diyos. Kayo dapat magdanas ng ganitong tunay na kaligayahan. Yun ay Christian living. Kung kayo magsasakripisyo para sa iyong sarili lamang, walang ganitong kagalakan. Only para sa iba. Kaya, ito'y tamang direksyon. Mula sa makasarili, tungo sa makaiba, makakapwa. Yun ay tamang direksyon. And then, isa pa po, huwag niyo kalimutan ito, tamang direksyon ng Christian living, dati, makasalanan, tumutungo sa matuwid. And then, makasarili, makakapwa. Isa pa po. Yun natin ng Biblia. Colossus chapter 3. Colossus chapter 3. Mula verse 1 hanggang 3. Colossus chapter 3, mula verse 1 hanggang 3. Mabasahin ko po.
Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Dito, bagay na nasa itaas, bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito, mga bagay ng sanibutan. Ito, sa langit, kaharian ng Diyos. Ano pong iyong pag-asa? Masagan ng buhay sa sanibutan? O sa langit? Sa langit. Tayong lahat umaasa na maging mayaman sa langit. Anong ibig sabihin nito? Langit walang hanggan. Sa mundong ito, pansamantala, may katapusan. Kung kayo na kayo masigasig sa mundong ito, at naging mayaman, mataas na tao, makapangyarihang tao, pero kung kayo ipupunta sa langit, anong mangyayari? Lahat ng mga bagay ng mundong ito, iiwan po dito. Hindi kaya madadala. Maraming tao nakalimot tungkol dito. Masigasig sa sanibutan upang kunin ang mga bagay ng sanibutan. Pera. Kung pwede nating dalhin ang pera sa langit, tama po ito, tayo dapat kumuha ng maraming pera. Pero kapag umalis tayo sa mundo, lahat ng pera iiwan po. Tama po ba? Kaya pera ay hindi tunay na blessing sa Kristiyano. Sandali lang. Kapangyarihan at autoridad, pwede ba dalhin hanggang sa langit? Hindi po, iiwan. Kaya na kayo mga malakas ang mga katawan, pero mamamatay. Walang halaga po sa langit. Kung gayo, ano ang tunay na blessing sa Kristiyano? Sa mundo, wala. Walang mga material na bagay. Biblia nagtuturo sa atin na espiritual na tunay na bagay na walang hanggan. Dapat natin kunin ang ganitong mga espiritual na kantimpala. Yun ay bagay na nasa itaas. Yun ay Christian living. Kaya na kayo masigasig sa mundong ito, okay, mga habang buhay sa mundong ito, okay, mga maganda ang iyong buhay. Pero, sa balang araw, mamamatay at alis sa mundong ito. Kung gayon, lahat ng mga ating sakripisyo sa mundong ito, iiwan. Yun ay malaking problema. Huwag natin kalimutan ito. Kung gayon, ano mga Christian living? Mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, ito, hindi walang hanggan. Mga bagay na nasa itaas, walang hanggan. Kaya tayo nag-iisip tungkol sa mga bagay na walang hanggan. Yun ay layunin ng ating Christian living. Para dito tayo nagtipon dito, nakikinig ng mga salita ng Diyos, at dapat kayo'y maghanap ng mga bagay ng walang hanggan, and then, kunin ninyo sila. Sa harap ng Diyos, ihahayak po ang lahat ng inyong ginawa. Kung gayon, kung kayo nagtipon ng mga material na bagay, kung gayon, wala sa harap ng Diyos. Dahil hindi kaya madadala. Pero kung kayo mag-focus sa mga bagay na nasa itaas, espiritual
bagay na walang hanggan, kung kayo magiging mayaman sa harap ng Diyos. Pupurihin kayo. Dahil ayon sa inyong ginawa, gagantihan kayo. Ito'y utos ng Diyos tungkol sa kantimpala. Totoo lang, Biblia palagi nagsasabi, walang libre. Walang libre. Ayon sa ating ginawa, gagantihan tayo. Ito'y matatag na kautusan ng Diyos. Tungkol sa kasalanan, Jesus nagbayad. Kaya sa atin, parang libre. Kaligtasan, libre po. Dahil nang walang bayad, ibinigay ni Jesus Kristo sa atin ang kanyang buhay. Kaya tayo tumanggap ng libre ng ganitong mga buhay na walang hanggan. Pero tungkol sa katuwiran, tungkol sa kantimpala, yon hindi libre po. Ayon sa inyong ginawa, gagantihan kayo. Kaya sa pamamagitan ng iyong sariling Christian living, ilan magiging mayaman sa harap ng Diyos, ilan parang bata, pwede ilang maging mga mahirap na tao sa harap ng Diyos. Dahil walang mga bagay na walang hanggan. Kung kahit na kayo umaten patuloy sa Lord's Day Sermon, pero walang pagsunod, walang pagsikap, kung gayon, ano pong halaga? Halimbawa, may estudyante na pumapasok sa school. Hindi absent siya. Palagi siya pasok sa school. Kung gayon, siya ba magiging marunong na automatically? Pumasok sa school, ibig sabihin ito makarunungan? Hindi po. Sa school, siya dapat mag-aral lang masigasig. Sa school, may dalawang uring estudyante, naglalaro, nag-aaral. Po ba? Naglalarong estudyante, paano siya magiging marunong? Hindi po kaya. Sa church, same situation. Ilang mga anak ng Diyos, masigasig sa salita ng Diyos upang alam ang katotohanan na espiritual. Paano ako magiging mayaman sa langit? Paano ako magiging maluwalhati sa langit? Kaya siya ay masigasig tungkol dito. Pero ilan? Bastang umaten. Bastang umuwi. Bastang nabubuhay sa sanibutan ng masaya. Sa harap ng Diyos, walang mga bagay. Kung gayon, anong ginawa niya? Ano po ang kanyang Christian living? Sasabihin niya sa Panginoon, basta ako umattend sa church, service lang. Kung gayon, mahihiya siya. Kaya, kung kayo ligtas na, anak ng Diyos, kayo dapat mag-iisip. Dati makasalanan, pero araw-araw kayo dapat lumapit sa katuwiran. Dapat lumayo sa kasalanan, malapit sa katuwiran. Sa loob ng iglesia, kayong lahat banal. Sa loob, sino nakakasala? Sino nakaplano ng mga kasamaan? Wala nga itong mga brother sister. Pero sa bahay ninyo, ano pong ginagawa ninyo? Sa bahay pa rin kayo nagbabasa ng Biblia? Nananalangin para sa ibang mga brother sister? O masigasig sa cellphone, TV, computer? Yun, isipin natin tungkol dito. Sa iyong bahay, wala po bang Diyos? Meron. Dito, may Diyos. Sa iyong bahay, may Diyos. Sa iyong trabaho, may Diyos. Sa iyong school, may Diyos. Doon, gawin natin ang mga kalooban ng Diyos. Sa church, tayo nag-aaral ng
salita ng Diyos, and then nagsasanay, sama-sama nag-evangelize. Ito yung mga nangyayari sa church. Pero sa bahay, kayo po ba nag-fellowship, mga kasama ng iyong mga pamilya? Sama-sama kayo mga nagbabasa ng Biblia sa iyong bahay? Kayo po ba sama-sama nananalangin para sa mga family member na hindi pa ligtas? Yun ay Christian living sa iyong bahay. Sa iyong trabaho. Kung may break time, paano ginagamit ninyo ang itong break time bilang anak ng Diyos? Para sa pera, masigasig tayo. Pero para sa mga bagay na walang hanggan, tayo dapat mas masigasig. Dahil ito'y walang hanggan, ito pansamantala. Mula sa kasalanan tungo sa katuwiran. Mula sa makasarili tungo sa makakapwa. Mula sa sanibutan tungo sa kaharian ng Diyos. Ito'y tamang direksyon ng Christian living. Kung isipin natin, ano ang mga tamang paraan para lumago ang ating espiritu, pananampalataya? Biblia nagsasabi na layunin ng Christian living ay pag-ibig. Pag-ibig po. Ito ay ating layunin. Okay. May tanong sa inyo, nakikilala po ba ninyo ang tunay na pag-ibig? Kaya po ba may experience na magmahalan sa isa't isa na may tunay na pag-ibig? 100% na buong puso. Kaya po ba may experience na ibigay ninyo ang iyong buong puso sa iba? Siguro hindi marami. Isang mga bahagi, maraming beses, pero buong puso. 100% na puso. Hindi marami po. Ito'y ating layunin. Natin ng Biblia, Juan chapter 15. Juan chapter 15. 13. 13:34. Juan chapter chapter 13 verse 34. Sabay-sabay po basahin natin. 3, 2, 1. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano binahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Dito. Kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ito'y bagong utos ni Hesus Kristo na ibinigay sa atin. Ito'y tamang paraan. Kung paano binahal ko kayo, Hesus Kristo, kayo, tayo. Kung paano binahal tayo ni Jesus, magmahalan din kayo sa isa't isa. Si Yesu Kristo namatay para sa atin. Pwede po ba kayong mamatay para sa iba? Meron po ba kayo itong mga tao? Hindi marami. Siguro mga magulang pwede mamatay para sa mga anak. Minsan-minsan. Kaya, ang mga pag-ibig ng mga magulang, mga pinakamalapis sa pag-ibig ni Hesus Kristo. Pero, mga nanay at tatay, pwede pa ba mamatay para sa iba? Hindi anak ninyo. Kundi para sa iba. Hindi niyo alam. Pwede ba mamatay? Imposible. Pero, si Jesus, kahit na hindi natin siya nakikilala, siya namatay sa cross upang iligtas tayo. Ito'y pag-ibig ni Hesus Kristo. Ganito, magmahalan kayo sa isa't isa. Yon ay napakahirap.
Pero ito'y tiyang na dakilang utos ni Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng ating Christian living, tayo dapat mag-aral ng kanyang tunay na pag-ibig. Siguro, sa tingin ko, ilang mga brother sister pwede mamatay para sa Diyos. Para kay Jesus Kristo, pwede ako mamatay. Yes, mga ilang mga brother sister, kanito nakakaroon ng malakasang pananampalataya. Okay, sige po. Kung gayon, Diyos, okay. Kung mga okay, brother sister, pwede po ba kayong mamatay para sa mga brother sister? Mahirap. Hindi madali po. Kung gayon, paano pwede mamatay para sa mga di naligtas na tao kung hindi mamamatay para sa mga ligtas na yung mga brother sister, pamilya? Huh? Naintindihan po niyo ito? Para sa Diyos, pwede ako mamatay. Para sa mga brother sister na ligtas, mamamatay ako. Kung gayon siya'y pwede mamamatay. Mamatay para sa ibang mga dinaligtas na kaluluwa. Pero hindi pa nahanda na mamatay para sa mga ating mga brother sister na ligtas na. Ito family member. Huwag niyong kalimutan, tayo family. Dito Philippines, maraming mga family union. Pero sa langit, ang iyong pamilya, kung hindi pa ligtas, hindi kaya magtipon sa harap ng Diyos. Only mga ligtas na kaluluwa lamang doon sa harap ng Diyos. Ako, sa Diyos. Kayo, sa Diyos. Kung gayong tayong lahat, haharap sa Diyos. Aking Ama, Diyos. Sino po ang iyong Ama? Diyos. Kaya tayo, magkakapatid. Tayo, pamilya sa Diyos. Huwag niyo kalimutan ito. Pamilya sa mundong ito, pansamantala. Kapag namatay na, tapos na, relasyon. Pero tayo, ating family relasyon, walang hanggan. Kaya ngayon sa loob ng iglesia, tayo nagpa-practice magandang family life. Ito'y Christian living. Pero, kung hindi kayo mamamatay para sa mga walang hanggang yung pamilya, paano mamamatay para sa mga di naligtas na kaluluwa? Ganito, ito, sabi ni Yesu Kristo, kung paano minahal ko kayo, kaya si Yesu Kristo namatay para sa atin, kahit na hindi pa ligtas tayo, hindi pa naging anak ng Diyos, pero Jesus namatay. Ito'y tunay na pag-ibig. Para dito, para maging kaya ni Yesu Kristo, tayo dito nasasanay sa church. Ito'y church life. Kung kaisipin natin, paano lumalago ang ating espiritu? Paano tayo magmahalan sa isa't isa? Kaya ni Yesu Kristo, may ilang mga yukto, ilang mga proseso. Maraming mga salita tungkol dito, pero dahan-dahan, sasabihin ko, ito'y pinakauna dapat natin gawin upang magmahalan sa isa't isa. Ito'y number 1. Tingnan natin ang Biblia, 2 Korinto, chapter 6. Ikalawang Korinto, chapter 6. Para magmahalan tayo sa isa't isa, muna dapat natin gawin ito. Kung hindi ito nangyari, hindi kaya magmahalan. Verse 16, 2 Korinto, chapter 6, verse 16. Dahan-dahan, babasahin ko po. Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos.
Ako'y mananahan sa kanila at lalakas sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anang na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. 7 verse 1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang saktal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ito, kabanalan. Tayo, naging anang ng Diyos, mabubuhay sa langit kasama ng Diyos. Ito'y ating buhay na walang hanggan. Ating Ama, banal na Diyos. Pero tayo, isinilang sa kasalanan. Marumi pa, makasalanan pa, masama pa. Kung gayon, hindi kaya magmahalan. Halimbawa, kung ang iyong anak, umuwi na sa school, siya naglaro ng masigasig. Kaya maraming pawis, maraming mga alikabok, may dumi-dumi. Siguro siya ay natumba sa dumi ng aso habang umuwi. Kaya maraming maputik, dumi. Kung gayon, siya umuwi na. Nanay, tatay, umuwi na ako. Mahal kita, nanay. Ay siya ay makuhog sa iyo. Kung gayon, ano pong gagawin ninyo? Makuhog? Sino po? Maghalikan? May minamahal na anak ko. Sino kaya may dumi ng aso? Maraming pawis, mga mabaho siya. Pero binamahal na anak ninyo. Kung gayon, pwede? Maghalik? Ano pong kailangan muna? Maligo. Bakit po? Ikaw marumi. Mabaho. Maglinis. Maligo ka. Yon. Tayong lahat binamahalaan ng Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, marumi pa. Kung gayon, hindi kaya lumapit sa Diyos. Bakit po? Dahil sa walang pag-ibig ng Diyos? Hindi. Dahil sa ating karumihan. Tayo iligtas na. Ibig sabihin, tayo naging mga anang ng Diyos. Ligtas na, ibig sabihin, hindi ito na bigol na ako naging malinis. Hindi po. Sa harap ng Diyos, magiging malinis. Mawawala ang lahat ng ating karumihan. Pero habang buhay, marumi pa, makasalanan pa. Pero tayo ay naging mga anang ng Diyos. Yun lamang nagbago. Pero ating mga puso, ating pag-iisip, marumi pa. Gusto po ninyong mangmahalan sa Diyos. Kung gayon, muna tayo dapat maging banal. Ibig sabihin, dapat umalis kayo sa lahat ng uring masama. Kaya maraming mga salita nagsasabi, ito, 7 verse 1, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Laman, espiritu. Ay ating pag-iisip, ating mga lifestyle, dapat nating baguhin. Ilang mga tao nagsasabi, ito aking mga kaugalian, hindi kaya magbago. Na po ba ito?
Ako, mayroong tatlong anak na lalaki. Sa aking experience, minsan-minsan sila ay maging matigas ang ulo. Kung gayon, sinasabi ko sa kanila palagi, kailangan mo ba tulong ko? Anong tulong? Palo. Palo. Ilang beses? 10? 10? Okay? I don't need daw. Okay, kung baguhin mo. Kung kailangan mo mga tulong ko, anytime, okay, humingi sa akin. Ako na handa para tulungan kayo. Palo. Sa aking experience, 10 sapan na. 10 beses, palo. Sila biglang mabuti ang mga babain na anak. Kayo, naging mga anak ng Diyos. Pero marumi pa, darating sa inyo ang tulong ng Diyos. Ano pong yun? Tulong ng Diyos. Disiplina. Kaya una, tayong lahat dapat maging banal para sumama sa Diyos at gawin ang mga kalooban ng Diyos. Kung marumi pa, hindi pa nahanda, tingnan natin ang Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 20-21. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 20 and 21. Babasahin ko po. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pila, kundi mayroon din namang kahoy at luwat, at ang iba'y sa matatanging pagkagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ano ibig sabihin? Isang mga kasangkapan, ginto, pilak, at kahoy, luwat. Kaya sa paningin natin, ginto, pilak, mahalaga. At kahoy, luwat, karaniwan. Pero, anong sabi dito? Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, kahit na kayo'y parang gintong kagamitan, mahalaga, maraming mga kayamanan, kapangyarihan, autoridad, kalakasan, karunungan. Pero marumi, hindi malinis, kung gayon, hindi kaya gamitin ng Diyos. Kung ito nga kopa, kung ito nga malinis, kung makainom, maganda. Pero sa loob, may basura. Kung gayon, walang halaga ito. Hindi kaya gamitin. Kaya na kayo marunong, mayaman, magaling, pero makasalanan pa. Hindi banal. Kung gayon, hindi kaya gamitin. Kaya kabanalan mas mahalaga kaysa sa ating sariling kapangyarihan. Panginoon, gagawin ko yon. Pero, marumi ka. Kung gayon, susunod. Muna, maglinis ng iyong sarili. Sino pwede magmamalaki sa harap ng Panginoon ng kanyang kayamanan, kanyang karunungan, kanyang kapangyarihan? Totoo lang, ating kayamanan, walang halaga po sa Panginoon. Ating kalakasan, walang halaga po. Kaya huwag niyo kalimutan, para lumago ang pananampalataya, ito'y mga unang step, kabanalan. Kayo dapat maging malinis. And then, lahat, mga anang ninyo, naglinis, naligo, naging malinis. Kung gayon, yes, pwede mag-hug.
ay ikalawang step, unity, makakaisa. Banal na brother sister, pwede makakaisa. Yon ay mahalaga upang magmahalan sa isa't isa. Karumihan, hindi kaya. Pero naging banal, okay, nahanda na para magmahalan sa isa't isa. Unity. Tingnan natin ng Biblia, Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, mula verse 1. Mula verse 1 hanggang 7, babasahin ko po dahan-dahan. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na nagparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklo ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumama lahat at nasa lahat. Subalit sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ito iglesia. Sa loob ng iglesia, maraming mga brothers and sisters, ibig sabihin, tinawag kayo. Ligtas na, same meaning, tinawag kayo sa iglesia. Para, ito nga, isang katawan, isang iglesia, isang espiritong banal. Isang pag-asa, tayong lahat umasa sa wala hanggang langit. Ito'y tayo. Pero kailangan ng kapakumbabaan, kaamuan, pagtitiyaga para makaisa. Bakit po? Bawat isa sa atin, iba-iba. Iba't ibang lifestyle. Iba't ibang mga sitwasyon sa mundong ito. Pero kaya paano sila makakaisa? Napakahirap po ito. Hindi madali po. Hindi madali. Kung gayon, ano ibig sabihin? Paano tayo makakaisa? Ano ibig sabihin? Totoo lang tayo iba. Iba-iba. Ano ibig sabihin nito? Anong kalooban ng Panginoon tungkol dito? Only iisang pag-iisip, iisang lifestyle, iisang karunungan, iisang kaalaman, iisang gawain? Hindi po. Tayong lahat, iba-iba. Lahat iba. Pero sa loob ng Diyos, tayo makakaisa. Sa loob ng Diyos. Halimbawa ito, dito sa Manila, maraming mga company. Sa company, may owner, CEO, boss. Maraming mga executive na person, maraming mga manager, mga supervisor, mga worker, marami. Silang lahat nakakaisa sa pangalan ng kanilang company. Iba't ibang position, iba't ibang gawain. Pero sa pangalan ng kanyang company, sila ay nakaisa. Kaya mayroong mga isang batch. Iba't iba. Ganito. Bakit? Para saan tayo nagtipon dito? Tingnan natin ng Biblia. Unang Korinto, chapter 12. Unang Korinto, chapter 12. Verse 11, 12. Unang Korinto, chapter 12, verse 11. Babasahin ko po. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na
na mamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Tayong lahat nakaisa na kay Hesu Kristo. Tayo nagsasakripisyo para kay Hesu Kristo. Nang may aking sariling lifestyle. Tayong lahat nakakaroon ng iba't ibang lifestyle, iba't ibang pag-iisip. Pero, halimbawa, ito nga, ilaw, araw. Sa araw, ilang color nabubuo sa araw. Ilang color? 7 color? 7 color ng rainbow? 7 color? Hindi po. Sobrang dami. Hindi kaya mabilang. Sobrang daming color. Ito yung magiging araw. Tama po ba? Hindi niyo alam? Sa paningin natin, red, orange, yellow, pero sa gitna nila, maraming mga color. Red, orange, sa gitna nila, sobrang daming color. Hindi kaya mabilang. Sobrang daming color. Ito'y magiging araw. Maraming mga brother, sister, makitipon, kung gayon, anong mangyayari? Ito'y katangian ng araw, ilaw. Lahat ng mga ilaw, mga red color, orange, yellow, green, blue, violet. Lahat ng ganitong mga color nakitipon sa isa, anong mangyayari? Ito, maningning na araw. Ito ay araw. Lahat ng color nakitipon, maningning na itong mga araw. Ito'y liwanag. Sa mundo, maraming mga color, mga paint color. Kung kayo naghalo ng lahat ng uri ng mga color, anong mangyayari? Anong kulay ito? Magiging itim. Hindi puti. Magiging itim. Ito'y mga material color, kulay. Pero tunay na liwanag, lahat ng mga liwanag magtitipon sa isa, kung gayon, maningning na araw. Diyos. Tayo, maraming mga iba't ibang mga uri ng liwanag. Pero kapag tayo ay magtitipon ng isa, doon may Diyos. Yun ay tama, brother, sister. Para dito tayo nakitipon, nakakaisa sa loob ng Diyos. Walang kadiliman, walang karumihan, walang kasalanan, o ni katuwiran, kabanalan lamang, kalinisan, makitipon, kung gayon, maningning na liwanag. Yon ay tunay na Christian living. Ito, tayo, mga bahagi ng katawan ni Hesu Kristo. Bawat isa sa atin, nakakaroon ng iba't ibang mga talento. Kaya, huwag atulan ang mga ibang mga brother sister. Siya, marunong doon. Ako, marunong dito. Kaya, sa bawat position, tayo maging tapat. Kung gayon, sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo, Manila Central Church, magiging maningning na iliwanag sa harap ng Diyos. Yun ay napakaganda. Sa Summary Retreat, mas maliwang na itong sitwasyon. Yun ay tunay na Christian living. Kaya upang magmahal na sa isa't isa, bawal maghatol sa iba. Siya mismo napakahalaga sa harap ng Diyos.
Nilikha siya ng Diyos. Sa loob niya, may larawan ng Diyos. Walang halaga po, pagkahatol sa Kanya. Kung siya ay nag-mistake, tulungan siya. Manalangin para sa Kanya. Yun ay liwanag. Pero, lumalabas mga madilim na pag-iisip. Ay, dahil sa Kanya, nangyari ito problema. Yun ba pag-ibig? Kung gayo hindi kaya makakaisa. Kaya, upang magmahal na sa isa't isa, tayong lahat pa makaisa, pero dahil sa ating mga bahagi na hindi pa nabago, madilim na bahagi, dahil dito, mangyayari problema. Kaya ito, anong symbol lang love? Symbol lang love. Itong pilok? Hindi po. Ganito, di ba? Ito ay symbol lang love. Kaya dahil dito, medyo minsan mga sakit. Sakit. Ganito. Ito bahagi nito. Sakit. Pero, may itong bahagi. Kung tinatanggal ninyo ang mga sakit dito, kung gayon, walang problema. Ito'y pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, pwede kayong masaktan. Pero dahil sa pag-ibig, pwede makatanggap. Yon ay pag-ibig, hindi bilok. Ito'y pag-ibig. Maraming pag-ibig. O pwede kayong masaktan ng marami. Yon ay pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, napakahirap. Pero dahil sa pag-ibig, sobrang ligaya. Yon ay pag-ibig. Bilok, ibig sabihin, walang problema. Lahat bilok. Walang saktan, walang sakit. Kung gayon, ito, nag-iisa. Hindi kaya makakaisa. Pero dahil sa itong mga problema, sila ay dikit, patong. Pwede. Oo, yun ay pag-ibig. Kaya, huwag niyong hatulan ng ibang mga brother sister, kundi manalangin para sa Kanya. Kung gayon, tayong lahat makakaisa. Okay, susunod. Una, tayong lahat dapat maging banal, and then makakaisa, and then, para saan tayo nagtitipon? Para saan tayo dapat makaisa? Para saan? Upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nagtipon para sa pera. Hindi po. Kundi para sa walang hanggang kalwalatian sa langit. Ayon sa inyong ginawa, kagantihan kayo. Kung gusto ninyong maging malwalati sa langit, kayo dapat gumawa ng mga kalooban ng Diyos. Ano pong yun? Yun ay tunay na pag-ibig. Tingnan natin ng Biblia, Mateo chapter 28. Mateo chapter 28. Matthew chapter 28, verse 18 hanggang 20. Okay. Sabay-sabay po, basahin natin ng dahan-dahan. 3, 2, 1. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Bago umakyat si Jesus sa langit, ito, iniutos sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin sa mga iglesia, paghayo ninyo, gawin ninyo alagad ang lahat ng mga bansa. Ito, evangelism. Ito, pinakamahalagang layunin ng Christian living ay pag-ibig ni Jesus Cristo. Upang tuparin ang pag-ibig ni Jesus Cristo, may dalawang paraan. Isa, evangelism.
upang ibigin ang mga di naligtas na kaluluwa, ito evangelism. Spiritual situation, di naligtas sa kaluluwa, ngayon namamatay. Lumalapit araw-araw sa impyerno. Yun ay spiritual na katotohanan. Masaya sila sa palabas, pero sa katotohanan, lumalapit sila sa walang hanggang kamatayan. Impyerno. Kung sa kanila, ano ang pinakamahalaga dapat natin gawin? Buhay. Dapat tayong magpahayag sa kanila, tunay na buhay. Kung ngayon kayo namamatay, lumalapit sa impyerno, bumalik kayo. Kaya ang mga sumakot lamang, maliligtas. Ito ay ating ginagawa, evangelism. Number 1, pag-ibig. Para dito dumating si Jesus Cristo sa mundong ito. Kaya tayo ay masigasig sa evangelism. And then, turuan sila, niligtas na kaluluwa, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ito nasulat sa Biblia. Kaya sa loob ng iglesia, may evangelism at pagtuturo ng kalooban ni Jesus Cristo. Kaya kayo nagtipon dito, nakikinig ng salita ng Diyos upang makilala ang kalooban ni Jesus Cristo bilang anak ng Diyos. Yun ay tunay na pag-ibig. Ano pong itinuturo ng Biblia sa atin? Magmahal lang kayo sa isa't isa. Paano? Kaya tayo nagbabasa ng Biblia. Ano ang kalooban ng Diyos? Marami kulang tayo, kaya tayo humingi sa Panginoon. Manalangin. At upang mangmahal na tayo nakakaisa. Anong mean ito? Mga 4 na bagay para sa Christian living. Salita, panalangin, fellowship, and evangelism. Kaya ating iglesia, palagi magsikap sa 4 na mga bagay upang tuparin ang kalooban ni Jesu Cristo. Tama po ba? Mahirap po. Pero ito'y ating mission. Para dito tayo nakaisa. Tayo nagsasama-sama, nakakaisa, nagsasakripisyo para maging marunong sa tunay na salita ng Diyos. Nagfe-fellowship, nag-evangelize, nagpupuri sa Diyos, nagtuturo ng mga bata upang tuparin ang kalooban ni Jesu Cristo. Kung gayon, sa harap ng Diyos, kayo magsasabi sa Panginoon, Panginoon, hanggang ngayon, habang buhay, tayo masikap sa salita ng Diyos ayon sa iyong iniutos mo sa akin. Kung kayo, magaling ka. Magaling ka. Ayon sa aking sinabi, ikaw naging banal at nakaisa, sama-sama nagsasakripisyo para mag-evangelize, magmahalan sa isa't isa. Magaling ka. Tapat na anak ko. Kung gayon, ito'y tunay na kaligayahan sa langit. Hindi po ba? Para dito tayo ngayon nagtitipon, sumasamba sa Panginoon. Okay, review. Huwag niyo kalimutan ito. May tamang direction, makasalanan, patungo sa matuwid. Makasarili, patungo sa makakapwa. Makasanibutan, makalangit. Okay? Ito'y tamang direction. Para dito, tayo muna dapat maging banal, malinis, and then makaisa, sama-sama, and then gumagawa ng kalooban ng Diyos. Okay? Hanggang dito. Kung gayon, ano pong nangyayari? May 2 pa. Ay, kulang oras. 2 pa.
Kailangan pakitiis. Pakitiis. Para iligtas ang mga kaluluwa. Sana kaagas siya maliligtas sa pamagitan ng minsan na Bible seminar. Sana, pero ngayon mga kailangan maraming beses na Bible seminar. Ulit. Kaya, again. Hanggang kailan? Hanggang this year? O next year? Hindi po. Hanggang katapusan. Yon ay pagtitiis. Maraming kahirapan po. Maraming mga brothers sis nakakala na, ako naligtas na, kung gayon mapalagi maligaya ako. Pero, magulat siya dahil sobrang daming kahirapan. Kung gayon, bakit nangyayari kahit ang mga kahirapan sa ating Christian living? Ako, anang ng Diyos. Pinakamahalagang tao sa mundong ito, anang ng Diyos. Pero bakit mayroon na ngayon ako? Bakit po? Dahil sa Diyos? Maraming mga brothers sis nagrereklamo sa Diyos kapag nahirapan. Bakit hindi mo ako tulungan? Bakit po? Ano po ang katotohanan? Isipin natin, espiritual na katotohanan. Isipin natin, ano po ang tunay na kahirapan sa atin? Ano pong kahirapan sa inyo? Ano po ang tunay na kahirapan sa inyo? Kung walang pera? Walang pera, mahirap. Isipin natin, kung maraming pera, masaya. Walang pera, mahirap. Sa langit, meron ba pera? Wala. Ngayon, may pera, walang pera. Pero sa harap ng Diyos, walang pera. Same situation. Yun ba totoong blessing? Kahit tunay na pananampalataya, walang pera? Wala. May pera? Meron. Yun ay tunay na pananampalataya. Dahil hindi madadala ito. Sa iyong langit, walang problema kahit na may pera o wala na. May sakit sa katawan. Kung gayon, may sakit, mamamatay. Walang sakit, hindi mamamatay. Mamamatay. So what? May sakit, mamamatay. Walang sakit, mamamatay. Same situation. Sa harap ng Diyos, may gantimpala, okay. Walang gantimpala, kawawa siya. Yon. Sa harap ng Diyos, ano ang mahalaga? Yon ay ating Christian living. Focus kayo sa tunay na mga bagay na walang hanggan. Sa mundong ito, ilan, mga iba-ibang sitwasyon, ilan parang mga masaya, ilan mahirap. Pero sa harap ng Diyos, mahirap na tao sa mundo, siya ay mayaman sa harap sa Diyos. Pero mayaman sa mundo, pero duka sa Diyos. Sino pinagpala? Palagi isipin natin ang katotohanan. Bakit tayo nakitiis sa lahat ng uring mga kahirapan? Para dito, walang hanggang kaluwalhatian sa harap ng Diyos. Tingnan natin ang Biblia, unang Pedro. Unang Pedro chapter 1. Verse 6 and 7. Unang Pedro, chapter 1, verse 6 and 7. Babasahin ko po. Sa ganito, kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang katalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy,
ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesu Kristo. Dito sa ating mga pagsubok, kahirapan, magiging kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa harap ng Diyos. Kaya tayo magiging magalak. Paano sa ganitong mga pagsubok maging magalak? Dahil sa ganitong mga pangako ng Diyos. Ating sakripisyo, ating kahirapan, may pangako. Walang hanggang karangalan, kaluwalhatian, kapurihan. Bakit tayo mahirap? Dahil sa ating sarili, hindi. Tayo nagsasakripisyo para sa iba, makakapwa, para sa langit, para sa katuwiran. Hindi tayo mahirap dahil sa kasalanan, makasarili, makamundo. Para sa bagay na walang hanggan, tayo nahihirapan. Kaya, ito'y magiging walang hanggang kaluwalhatian. Kaya po tayo magtiis. Yun ay mahalaga po. Kung habang nagtitiis tayo, anong nangyayari? Nagbubunga tayo. Nagbubunga. Nagbubunga. Kung kayo nagtrabaho sa mundo, ano ang bunga? Pera, sweldo. Ano ang bunga ng ating Christian living? Nga pag-ibig. Kaya kapag kayo nagtitiis sa Christian living, ang iyong puso nagbubunga ng tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Gaya ni Hesu Kristo na namatay para sa iba. Ating sakripisyo, ating Christian living, muna para sa Diyos, at tapos para sa mga brother, sister, tapos para sa mga di naligtas na tao. Kaya, lumalago ang ating pag-ibig. Kung gayon, sa harap ng Diyos, ilang mga brother, sister, mahahayak po, ng may maraming mga itong pag-ibig. Ilan? Maliin na pag-ibig. Ayon sa inyong ginawa. Ang iyong mga budhi nakakaalam ano ang pag-ibig dahil kayo'y tumanggap na pag-ibig ni Hesu Kristo. Pagkatapos nito, may mga lunch time, di ba? Kung naman nakapila. Ano ang pag-ibig? Sister, ikaw muna. Masarap na ulam. Sister, ikaw muna. Pag-ibig. Pero, masarap na ulam. Akin. Ito pa pag-ibig? Hindi pag-ibig, di ba? Akin! Nag-aaway. Yun, hindi pag-ibig. Makasarili, dahil sa makasarili, nangyayari ang mga kaguluhan. Pag-ibig. Sino? Matatanda ang marulo, lola, ikaw muna. Dito ay masarap na ulam. Sister, para sa maraming mga kanin. Pag-ibig. Kung gayong magandang iglesia. Akin. Makasarili. Para sa iyo. Yo. Pag-ibig, magkakapwa. Okay, try ninyo mamaya. Pero, mga bata, ano ang katangian ng bata? Akin, ako muna. Hindi muna, siya iiyak. Kung kailangan tulong. Di ba? Palo. Ito, ating mga layunin ng Christian living, dapat lumago ang ating pananampalataya para dito dapat maging malinis, banal, and then unity, pagkakaisa. And then, pagtutupad ng kalooban ng Diyos. And then, pagtitiis, magpatuloy. Kung gayon, magpubunga. Ito'y tamang Christian living. Kaya, magsipag tayo hanggang panahon na darating uli si Hesu Kristo. Hindi malayo. Sandali lang. Kaya sana, sa pamamagitan ng Manila Central Church,
maraming mga kaluluwa maliligtas at ang makakaisang mga brother sister para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ay tunay na turo ng salita ng Diyos. Ganito tayong lahat haharap sa Panginoon. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa amin ay nangmamahal. Yung ngayon, iniisip namin na paglago ng pananampalataya. Pakitulungan kaming maging malinis para mahanda para sa kalooban ng Diyos. At tulungan kaming makaisa para tuparin ang mga mahalagang kalooban ng Panginoon. Sa palibot namin, maraming mga kaluluwa hindi pa ligtas. Maraming mga tao naghihintay ng salita ng buhay. Kaya, palakasin ang aming pananampalataya upang ipahayag ng masigasig ang ebanghelyo sa maraming kaluluwa. At habang tumakris sa libing, dumadating kami, ang maraming mga dumadating sa amin, ang maraming mga kahirapan, mga problema, pero tulungan kaming magtiis patuloy hanggang katapusan. Kung gayon, kami magiging sapat at nararapat sa tunay na anang ng Panginoon ay ito'y magiging walang hanggang kapurihan sa harap ng Panginoon. Dawa sa pamagitan ng Manila Central Church, ang buong mga Philippine Baptist Mission Churches na lumalago at ang makakaisa at ang bigyan ng Panginoon ng maraming kaluwalhatian. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.